Espiritu Santo. Amen. Nasa ika-23 linggo ng taon tayo ngayon. At napakaganda sapagkat nais natin lahat na sumunod sa ating Panginoon. At ang mga pagbasa, lalong-lalo ng Ebanghelyo, ay nagbibigay sa atin ng mga gawain upang tayo maging tapat na tagasunod ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, naglalakad ang makapalatao na kasama si Jesus. Lumingon sa kanila at nagwika, "Ang sino mang sumunod sa akin at hindi napupuot sa kanyang ama at ina, sa kanyang asawa at mga anak, sa kanyang mga kapatid na lalaki at babae, at maging sa sarili niyang buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Ang sino mang hindi magpasa ng kanyang krus at sumunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay ibig magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya upang tantyahin ang magugugol at kung may sapat na salaping maipagpapatapos ng tore? Baka pagkalalagay ng mga patibayan ay hindi na matapos at siya'y libakin ng lahat na sinasabi, "Ang taong ito ay nagsimulang magtayo at hindi nakatapos." O sino ang hari na makikipagbaka sa ibang hari na hindi muna mag-iisip kung siya at ang kanyang 10,000 kawal ay makakasagupa sa kalaban na may 20,000. At kung hindi, habang malayo pa ang kalaban, magpapasugo na siya sa kanya upang makipagkapayapaan. Kaya ang sino man sa inyo na hindi tumalikod sa lahat ng kanyang ari-arian ay hindi maaaring maging alagad ko. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, maaaring ito ay napakinggan ninyo ang isang story tungkol sa isang mayaman na matandang lalaki. Siya ay napakaraming kayamanan. Marami siyang mga pag-aaring lupa. Malaki ang pera niya sa bangko. Yung kanyang ari-arian, mga buildings, ay napakarami. Subalit isang araw ay nagkasakit siya ng grabe. At dahil dito natakot yung kanyang asawa, at tumawag ng doktor. Nang masuri ng doktor yung matandang lalaki, ang sabi ng doktor, "I am sorry. Dahil ang iyong asawa ay grabe ang kanyang karamdaman at hindi ko alam kung siya ay makakasurvive sa kanyang karamdaman ito. Ang advice ko na lamang sa inyo ay magdasal kayo para sa kanya." Sa kabila ng sakit, sa kabila ng kalagayan ng lalaking yun, napakinggan niya yung sinasabi ng doktor sa kanyang asawa. At pagkalis ng doktor, tinawag niya yung kanyang asawang babae at hirap na ibinulong sa kanya, "Pumunta ka sa may hirap na lugar. Maghanap ka ng mga pamilyang nangangailangan ng tulong at ipamigay mo yung iba kong pera, yung karamihan sa pera ko, yung kayamanan ko. At pagkatapos pumunta ka sa simbahan at ikaw ay magdasal." Kahit yung asawang babae dali-dali, nag-withdraw siya ng pera, malaking kahalagang pera, at pumunta siya doon sa mahirap na lugar. Ipinabigay niya yung kayamanan, halos kalahati ng kayamanan ng kanyang asawa na nasa bangko. At pagkatapos dali-dali siyang pumunta doon sa simbahan upang magdasal. Ipinagdasal niya na magkaroon sana ng miracle para gumaling yung kanyang asawa. At napakaganda ng resulta.
Pagkaraan ng isang linggo, dahan-dahan nag-improve yung katayuan, yung kalagayan, yung health ng kanyang asawa. Hanggang miraculously, gumaling ng tuluyan yung matandang lalaki. At dito ba sinabi ng babae sa kanyang asawa kung anong kanyang ginawa? Na halos kalahati ng pera niya sa bangko ay pinamigay niya doon sa mahihirap. Biglang nagalit yung matandang lalaki. Sabi niya, bakit mo ginawa yun? Ang sabi ng babae, hindi ba yun ang sinabi mo sa akin? Ibinulong mo sa akin ay pamigay ko yung pera at pagkatapos magdasal ako? Bakit kaya magagalit ka? Ang sabi ng matandang lalaki, hindi mo ba alam that time? Ang temperature ko ay 105. Nagde-delirium na ako noon. Hindi ko na alam yung aking mga pinagagawa. Hindi ko alam yung sinabi kong yun. Bakit mo sinunod? Minamahal kong mga kapatid, kung titingnan natin, katulad tayo kalimitan ng matandang lalaking ito, gusto nating maligtas. Maligtas sa ating mga kalagayan na hirap sa daigdig na ito, kung minsan ay karamdaman. Gusto rin natin maligtas upang tayo makapasok sa karya ng Diyos. Subalit, ang nagiging sagabal kung minsan ay yung nakakabit nating kayamanan na ayaw nating matanggal sa ating sarili, ayaw nating talikuran upang tayo ay magkaroon ng tunay na kagalingan at kaligtasan. Minamahal ko mga kapatid, sa banal na ebanghelyo ngayon ay napakaliwanag ng sinasabi ng ating Panginoon. Ang mga hindi o ayaw tumalikod sa kanilang ari-arian ay hindi karapat-dapat na maging mga alagad ko. Napakaliwanag ito, minamahal ko mga kapatid, na dapat tayong umalis o tayo ay mag-detach, humiwalay sa nagpapahirap sa atin upang makarating sa karya ng ating Panginoon. Itong 3 sunod-sunod na linggong ito ay halos pari-pariho ang sinasabi at ang lahat ay yung pagpasok sa kaharian ng ating Panginoon. Yung unang linggo ay nagsasabi na napakahirap pumasok sa makipot na pintuan ng kaharian ng Diyos. Mahirap pumasok, kaya pagsikapan natin pumasok. Nung sumunod na linggo ay sinasabi doon na dapat tayo ay magkaroon ng humility. Dapat tayo magpakababa upang tayo itaas at makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Sa linggong ito ay lalong sinasabi at pinalalakas ng ating Panginoon nang sabihin niya, kung gusto ninyo talagang sumunod sa akin at makarating sa kaharian ng aking Ama, kaharian ng ating Panginoon, dapat ito ang gawin ninyo. At napakaliwanag ng lahat ng mga gawain sa banal na ebanghelyo ngayon. Sapagkat napakahalaga at napaka-importante ng ating desisyon. Dito nakasalalay ang pagpasok natin sa karya ng Diyos. Desisyon natin ang pagsunod. Sapagkat sa pagsunod natin sa ating Panginoon ay may ibibigay sa ating misyon. At ito ay ipapadala tayo upang magpahayag ng magandang balita. Pagsunod at misyon, napakahalagang desisyon para sa atin. Kaya nga kinakailangan tayo ay maging sigurado sa ating desisyon. Dapat maging willing tayo sa ating mga desisyon sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga sa banal na ebanghelyo ngayon, 3 bagay ang sinasabi ng ating Panginoon upang tayo maging karapat-dapat na maging tagasunod niya. Una, sinasabi niya dito, kung nais mong sumunod sa akin, dapat ang first priority mo, ang prioridad natin ay ang ating Panginoon. At ito ay higit doon sa ating pamilya. Kaya napakaliwanag ang sinasabi niya, ang hindi napupuot sa kanyang asawa, anak, ama, ina, mga kapatid at mga kaibigan ay hindi karapat-dapat na maging alagad ko. Hindi niya sinasabi dito na makipaghiwalay ka sa kanila.
Kundi ang sinasabi niya doon sa napupuot ay yung priority na once na dumating yung pagkakataon, ang ating Panginoon ba o yung ating pamilya, ang pipiliin pa rin natin ay yung ating Panginoon. At hanggang sinasabi niya, napupuot sa sariling buhay, ang priority natin ay ang ating Panginoon. Kahit isacrifice natin ang ating mahal sa buhay at ganun din ang sarili nating buhay. Ang ikalawang hinihingi dito sa atin ng ating Panginoon, pasanin natin ang krus. Ang krus na sinasabi ng ating Panginoon ay yung mga sakripisyo natin, yung mga sufferings natin, ay tanggapin natin kung ito ay nakasalalay at iniaalay natin sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay nagpasa ng kanyang krus. Tinanggap niya ang lahat at hindi siya nagreklamo sa kanyang Ama kahit siya may kapangyarihan. Ano yung mga krus na sinasabi sa buhay ng ating Panginoon? Ang krus na sinasabi niya, siya ay nakaranas ng gutom. Siya ay nakaranas na layuan siya ng mga kaibigan. Siya ay nakaranas na siya ay parusahan. Na siya ay kutyain ng mga tao. Na siya ay paratangan ng maling paratang. Siya ay pahirapan hanggang sa kamatayan sa krus. Ang lahat ng ito ang krus ng ating Panginoon. At kung ito ay naranasan niya, tinanggap niya, tayo rin, kung nais nating sumunod sa Kanya, ay makararanas ng lahat ng krus na ito. Sapagkat sinasabi, walang alipin na higit pa sa Kanyang Panginoon. Kaya nga kung nais nating sumunod, pasanin din natin ang ating krus araw-araw, katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Ang katatlong sinasabi dito ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo, ang nais sumunod sa akin, dapat talikuran niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng ari-arian na sinasabi dito ay hindi nangangahulugan ng kayamanan. Maaring ang hinihingi ng ating Panginoon na talikuran natin kung ito'y nagiging sagabal sa pagsunod sa ating Panginoon. Maaring ang sinasabi niya ay yung mga pangarap natin. Pangarap natin na nagpapahirap upang sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Maaring ito yung mga bagay, yung mga proyekto natin, mga trabaho natin, na nagiging dahilan upang tayo magkasala at layuan natin ang ating Panginoon. Ano ang dapat nating alisin ang lahat ng ito sa ating buhay? Upang sa ganon, ito ay hindi maging sagabal sa pagsunod sa Kanya. Maring totoo nga na yun ay kayamanan. Maring kayamanan ito ay nakita natin o nakuha natin. Subalit dapat nating talikuran upang ito ay hindi maging sagabal sa pagsunod sa ating Panginoon. Minamahal kong mga kapatid, ito ay napakahirap na desisyon ang pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga dito sa banal na Ebanghelyo ngayon, yung dalawang talinghaga na nasa huling parte ng Ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng liwanag, ideas, kung paano natin dapat gawin ang ating desisyon. Yung unang talinghaga na nagsasabi na dapat yung tao na magtatayo ng tore ay dapat niyang tansyahin yung magagastos. Yung hari na nais makipagdigma doon sa mas malaking kapangyarihan na may 20,000 mga kawat ay dapat din niyang tansyahin, pag-aralan. Kaya ito ay nagbibigay sa atin ng idea na sa lahat ng ating desisyon, dapat nating pag-aralan, dapat nating planuhin, dapat tayo magkaroon ng preparasyon upang ang ating desisyon ng pagsunod sa ating Panginoon ay maging tunay at magandang desisyon upang tayo maging tapat hanggang sa katapusan. Minamahal ko mga kapatid, ang aral na binibigay ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo ngayon ay nagbibigay sa atin ng lahat ng gawain
upang tayo maging tapat sa ating pagsunod sa ating Panginoon. At ganoon din, magkaroon tayo ng tunay na pagmamahal at pagsamba sa Kanya. Sinasabi natin nga na nais nating sundin ang ating Panginoon. Bilang mga Kristiyano, gusto nating maging tunay na Kristiyano. Subalit kalimitan, hindi natin nasusunod yung gusto ng ating Panginoon. Yung gusto niya na siya maging first priority. Kalimitan pa rin, ang first priority natin ay ang ating sarili. At ito na isasakripisyo natin. Yung ating pagsamba, yung pagiging tapat at mga Kristiyanong pamumuhay ay naisasakripisyo natin dahil ang inuuna nating prioridad ay ang ating sarili. Ilang ulit na tayo na hindi tayo nagsimba, hindi tayo nagdasal, hindi tayo naglingkod sa ating kapwa, sapagkat ang inuna natin ay ang ating sariling kapakanan. Ilang ulit tayo na ayaw nating pasanin ang ating krus. Ayaw nating tanggapin yung ating sufferings, yung ating sacrifices, sapagkat ang gusto natin, kayamanan, comfort, luxury sa buhay. Ito ang gusto natin at ayaw natin yung mahirap para sa atin. Minamahal ko mga kapatid, napakahaba ng daan ng paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. At kung tayo ay may mabigat na pasanin, ang ating ari-arian ay mabigat. Maaring tayo hindi makarating sa katapusan, sa kaharian ng Diyos, dahil tayo mapapagod, dahil tayo mabibigatan. Maaring yung mga kayamanan natin ay nakuha natin sa magandang paraan, pinagsikapan natin, kaya't mahirap alisan. Yung iba ay may sentimental value sa atin at ayaw nating alisan. Subalit, ito ay nangangailangan. Kailangan natin at maaari natin itong gamitin upang sa ganon tayo makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, simula pa lang tayo magkaisip nang tayo ay mabinyagan. Gusto natin sundin na ang ating Panginoon, sundan na natin ang ating Panginoon. Kaya sa linggong ito ay tanungin natin sarili, sapat na ba yung pagsunod natin sa ating Panginoon upang tayo makarating sa Kanyang kaharian? Papaano tayo sumusunod sa ating Panginoon? Alam natin na napakabigat at napakalaki ng hinihingi sa atin ng ating Panginoon sa pagsunod na ito sa Kanya. Subalit dapat nating malaman na napakalaki rin ng gantimpalang ibibigay niya sa atin kung tayo ay magiging tapat hanggang sa katapusan, makakamta natin ang kaharian ng Diyos. Nais ko ipaalam sa inyo na bago matapos ang reflection ng video na ito, ay mayroong mga announcements sa huli. Kaya kung maaari pagkatapos sa blessing, ay tingnan muna ninyo yung mga announcement na yun. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Tinamahal ko mga kapatid, gusto natin maging mabuting Kristiyano sapagkat dito lang sa kasalalay ang ating kaligayahan, ang ating kaligtasan. Sana ang utos ng ating Panginoon ng pagsunod sa Kanya ay isang buhay natin upang ito maging daan ng tunay nating kaligtasan. At ito ay pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.